Bagamat mangilan-ngilan lang, may mga riders pa rin talaga na nakaka-appreciate sa existence ng TVS XL100. Ang motor na dilata. Hindi ko naman din sila masisisi. Basic, hindi komplikado ang maintenance, tipid sa gas, magaan, madaling gamitin dahil walang cambio at nasa manibela yung dalawang preno. Parang scooter lang kumbaga. Yung iba pang dahilan kung bakit mo bibilhin tong motor na to ay nauna ko nang ginawan ng video. Ilalagay ko na lang sa comment section yung link ng video na yon. Dito naman sa video na to ay pag-uusapan natin yung mga dahilan kung bakit hindi para sa'yo tong TVS XL100. Unahin na natin yung may kinalaman sa performance. Mabagal sa akyatan. Naka-single gear lang kasi to eh. Base sa pakiramdam ko nung ginagamit ko siya, yung gearing niya parang katumbas ng segunda ng Honda Wave 100. Ang ibig sabihin, medyo na-challenge siya sa matatarik na akyatan dahil hindi na ibibigay ng gearing niya yung torque na kayang ibigay ng Primera ng ibang 100cc bikes. Kahit 100cc lang siya, kung may mas mababang gear sana, mas makakaakyat sana eh. But don't get me wrong, iaakyat ka pa rin naman niya sa matatarik. Dahan-dahan nga lang talaga. Literal na dahan-dahan. Mababang top speed. Dahil nga naka-single gear configuration siya, limitado rin yung top speed niya. Sa XL100, ang short ride ay nagiging long ride. Ang bagal eh. Kapag tumatakbo na siya ng 40 kph, mararamdaman mong nag-over-rev na siya. Wala siyang tachometer or RPM gauge. Pero meron kang makikitang red line dito sa speedometer niya. Pero yung red line na yon, hindi yun yung nagsasabi ng speed limit mo. Yun lang yung nag-i-indicate na nakakaramdam ka na nung tinatawag na over-rev, which is kinokos ng single gear configuration niya. Kumbaga, imagine mo na yung segunda mo nang hihingi na ng tresera. Pero dahil nga wala siya nun, iaasa mo yung pag-gain niya ng speed sa natitira pang RPM na kayang ibigay ng makina. Kahit 100cc lang siya, kaya sana ng makina na pabilisin pa eh. Pero dahil nga nakafix siya sa iisang gear, mapipiga mo lang talaga siya hanggang 60 kph. Sagad na yon. At may drawback yung pag-abot mo ng 60 kph na yon. At yon ay ang vibration. Kapag lumagpas ka sa 40 kph, grabe na yung mararamdaman mong vibration. Though masasabi kong solid yung build ng motor. Dahil nga sa malakas na vibration, nagkakaroon ka ng pakiramdam na parang makakalas yung motor. Pero nakakasanayan naman yun. Actually, kapag nasa low speed ka, yung vibration niya wala namang pinagkaiba sa vibration ng ibang single cylinder na motor eh. So, hindi kasalanan ng makina. Yung single gear configuration niya ang salarin kung bakit malakas ang vibration kapag nasa 40 kph na siya. Walang fuel indicator. Well, understandable naman yon kasi nga basic bike ang XL100. Meron siyang fuel cap na kapag nilagay mo sa reserve ay may sapat pang gas para makarating ka sa susunod na gasolinahan. Pero makakatulong din sana ang fuel indicator para ma-monitor ng rider yung natitira pang laman ng fuel tank niya. 16 inches ang diameter ng rims. Alam naman natin na hindi kasing popular ng 16-inch rims yung mga 14 o 17-inch rims. Ibig sabihin, medyo mahihirapan kang maghanap ng tires na sasakto sa sukat niya. Well, may mabibili ka naman. Medyo mapapahanap ka lang talaga. Ganon din sa inner tubes niya. Mahinang headlight. Walang kahit isang bahid ng LED ang motor na to. Yung ilaw niya na ang liwanag ay umaasa lang sa revolusyon ng makina, kahit umuungol na yung motor, malabo pa rin talaga yung ilaw. Mahinang kapit ng manibela. Yung part na nagpapakapit sa manibela, manipis at parang kulang sa higpit. Kapag nilagyan mo ng konting puwersa, maititingala o maiyuyuko mo yung manibela. Medyo concerning yung part na yon kasi hindi mo gugustuhin maglaro ng taas-baba yung manibela mo habang tumatakbo yung motor. Pero may solusyon naman dyan yung mga grupo ng XL100 owners. Sa kabila ng mga bagay na binanggit ko, gusto ko pa rin tong motor na to dahil sa practicality at mababang presyo niya. Kung hindi naman nagmamatter sa iyo ang speed, pwede mong i-consider to kasi nga, mura. Gaya nga ng sinabi ko nung ni-review ko ang TVS XL100, didisiplinahin ka ng motor na to at pahahabain niya ang pasensya mo.